Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayong gabi, isang kakaiba at kababalaghan ang ating pag-uusapan. Isang kwentong tiyak na magpapatindig ng balahibo ninyo mula sa bayan ng Aurora, sa gitna ng kasiyahan ng pista. Isang nilalang ang lihim na dumadalo taon-taon. Mga ka-amazing, sisimulan na natin ang kwento. Ang baryo ng San Loreto sa lalawigan ng Aurora ay kilala sa kanilang masigabong pista tuwing buwan ng Mayo. Taon-taon, inaabangan ito ng mga taga-lugar. May paligsahan ng sayawan, parada ng mga karosa, at syempre, ang walang tatid na kainan. Pero higit sa lahat, inaabangan ng marami ang handaan sa bahay ng pamilya de la Cruz. Sila ang may pinakamalaking lechon sa buong baryo. Isa si Aling Milagros de la Cruz sa mga kilalang matrona ng lugar. Matandang dalaga, may-ari ng isang lumang bahay sa gilid ng kakahuyan. Sa tuwing pista, sa kanyang bakuran ginaganap ang pinakamalaking salo-salo. Kasama ng kaniyang pamangkin na si Noel, isang masigasig na binata na nagtatrabaho bilang CCTV technician sa bayan, at si Ella, ang kasambahay nilang tahimik ngunit mapagmasid. Pero isang taon, napansin ng ilan na may kakaibang bisita silang dumalo. Isang babaeng nakasuot ng pulang bestida, maputla ang balat at mapungay ang mata. Hindi siya taga-barangay. Ngunit parang alam niya kung saan nakalagay ang lahat, mula sa inumin, pulutan, hanggang sa sarsa ng lechon. Tahimik lang siya, pero laging nasa gilid ng kainan. "Uy, nakita mo yung babaeng nakapula kanina?" tanong ni Ella kay Noel habang nagliligpit. "Oo, pero parang hindi ko siya kilala. Taga rito pa yon?" "Yun nga hindi ko rin siya kilala." Pero ang sabi ni Aling Milagros, parang taon-taon nandyan siya. Naggibit balikat lang si Noel. Akala nila'y isa lang itong bisita ng isa sa mga kapitbahay. Hanggang kinabukasan, pagkagising ng lahat, natuklasang lahat ng lechon sa lugar. Painayong sa ibang bahay ay wala ng lamang loob. Pero ang nakakapagtaka, buo pa ang tiyan. Walang hiwa, walang sugat. Naguluhan ang mga tao. Anong klasing magnanakaw yan? Kinain ang atay, uso, bituka, pero hindi man lang binuksan ang tiyan. Bulalas ng isang matandang lalaki. Si Noel, dahil sa kanyang propesyon, naisipang tingnan ang CCTV na naka-install sa bakuran ng tiyahin. Pinanood nila ito ni Ella sa silid. Sa una, wala namang kakaiba. Lahat ay masaya. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, may lumapit sa lechon na nakasalampa sa baga. Hindi ito tao o hindi na ito ganap na tao. Ang babaeng nakapula, lumapit at dinilaan ang tiyan ng buhay pang baboy na tila hinihigop ang lamang loob mula sa labas. Ang mga mata niya ay namumula at ang dilay mahaba parang may itim na sugat. Hindi siya natakot sa apoy. Hindi siya naglakad. Parang dumausdos siya sa lupa. Napaatras si Ella sa napanood. Siya yung babaeng bisita. Pinag-aralan pa nila ang footage. Sa bandang huli, nakita ang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno ng santol sa dulo ng bakuran. Nakangiti, pero wala siyang anino. Pagkalipas ng araw, may isa na namang pista sa kabilang baryo, sa San Gregorio. Nandoon na naman ang babaeng nakapula. Nakita siya ng isang tindera ng palamig. Nakaupo sa gilid ng mesa, dinidilaan ng kinilaw. Nang lapitan siya para tanungin kung sino ang kasama, bigla siyang nawala, parang usok na nilamon ng hangin. Sa muling pagdiriwang sa San Loreto, nagdesisyon si Noel at Ella na imbestigahan ng mas mabuti. Tinunton nila ang kasaysayan ng babae sa matandang simbahan. Sa tala ng lumang libro ng barangay, may isang babaeng nagngangalang Luningning de la Paz na pinatay noong panahon ng Hapon
dahil sa akusasyong nagnanakaw ng lamang loob ng mga sundalo at bata. Sunog ang katawan, pero hindi nasunog ang kanyang pulang bestida. Pagkatapos ng kanilang pagtuklas, sunod-sunod ang mga kababalaghang naganap. Isang bata ang biglang bumagsak at namatay sa harap ng lechon. Isang matandang lalaki ang nakita sa likod ng bahay ni Aling Milagros, duguan ng tiyan ngunit walang sugat. At sa pinakahuling footage, ang babaeng nakapula ay lumalapit na mismo sa kamera, diretsong nakatitig at may isinulat sa salamin gamit ang dila. Kita-kit sa susunod na bista. Gabi ng Linggo. Hindi pa tapos ang kasiyahan sa San Loreto. Kahit ilang araw na ang nakalipas mula sa insidente ng mga kinain pero walang sugat na lechon, hindi pa rin lubusang humuhupa ang takot ng mga tao. Subalit sa kabila ng kaba, nagpatuloy pa rin ang mga programa. Parang walang nangyari. Lalo na sa mga kabataang sabik sa saya, tuloy ang kainan, inuman at sayawan sa liwasan. Pero kina Noel at Ella, hindi na ito basta kasiyahan. Para sa kanila, may halimaw na unti-unting binabalot ang buong bayan, nagkukubli sa mga kulay at tugtuging ng pista. Ella, kailangan nating puntahan yung lumang sementeryo. May binanggit sa talaan tungkol sa puntod ni Luningning de la Paz. Baka nandoon pa, ani Noel habang inayos ang kanyang backpack. Tahimik na tumango si Ella. May bitbit na flashlight at bote ng asin. Baka makatulong to, kung totoo ngang aswang siya. Bulong niya. 12:00 ng gabi, sinadya nila ang abandonadong sementeryo sa dulong bahagi ng barangay. Makulimlim ang langit at tanging ang tunog ng kuliglig at lagaslas ng dahon ang nagsilbing musika ng paligid. Pagdating nila sa gitna ng sementeryo, may isang napakabigat na katahimikan. Parang may humihigop sa paligid. May isang lumang nicho, nabubulok na ang mga sulok. Nakaukit sa marmol, Luningning de la Paz, 1902-1942. Isinumpang katawan, isusumpa ng lupa. Paglapit nila, napansin ni Noel na may sariwang pulang tela na nakasabit sa gilid ng nicho. Humahalimuyak ito ng amoy na parang dugo at bulok na karne. Kinilabutan si Ella. Noel, tingnan mo yan. Bumuka bigla ang lupa sa paanan ng nicho. May lumabas na malamig na hangin. Kasunod nito, may boses na parang umaalingaw-ngaw mula sa ilalim. Mga bisita ng pista, hindi lahat ay dapat inaanyayahan. Napaatras si Noel at Ella. Pero bago pa sila makatakbo, may humawak sa binti ni Ella mula sa lupa. Isang itim at tuyong kamay. Matutulis ang kuko, mahaba at amoy bangkay. Napasigaw si Ella. Noel, mabilis na sinabuyan ng asin ang paligid. Saka biglang lumuwag ang hawak ng kamay at muling lumubog sa lupa. Kapwa sila hingal na hingal, walang imik, pareho silang talam. Ang halimaw ay gising at hindi lang siya dumadalo sa pista. Bahagi na siya ng pasaysayan ng bayan. Kinabukasan, sa paaralan ng San Loreto National High School, nagkaroon ng biglaang emergency meeting ang mga guro. 3 estudyante ang hindi pumasok. Nang puntahan sa bahay, ang isa ay nakita sa kama, walang malay at may sugat sa leeg, parang sinipsip. Ang isa, nawawala. At ang huli, patay na. Nakadapa sa ilalim ng kanilang mesa sa hapagkainan. Wala nang lamang loob, pero walang sugat ang tiyan. Ang CCTV ng bahay ay na-review. Doon nila nakita, habang natutulog ang pamilya, may babaeng nakapula na dumaan sa kisame. Gumapang na parang ahas. Binuksan ang bibig at may inilabas na maliit na batang anyo. Pero wala ang mga mata. Binalikan ni Noel ang footage. Hindi na siya nakatiis. Dumiretso siya sa simbahan at hinanap si Padre Lucas,
isang matandang paring matagal nang nakatalaga sa bayan. "Padre, totoo po ba yung sinasabing sumpa ni Luningning?" Tahimik si Padre Lucas. Pero pagkatapos ng isang mahabang buntong hininga, binuksan niya ang lumang kwaderno sa ilalim ng altar. Naroon ang lumang larawan ni Luningning. Maganda, morena, nakangiti. Pero may kakaibang detalye. Ang mga mata niya'y puro itim, walang puti. Ako mismo ang nakakita sa kanya, Noel. Bata pa ako noon. Fiesta rin. Kumain siya sa tabi ng nanay ko. Noong nakita kong binuhusan siya ng sabaw ng lechon, tumawa siya. Pero sa ngiti niya, may mga ngiping matutulis, parang sa paniki. "Ano pong ginawa ninyo noon, Padre?" Walang naniwala sa akin. Hanggang isang gabi, sunod-sunod ang namatay. 8. Lahat gutay-gutay ang lamang loob, pero walang sugat, katulad na ngayon. Anong kailangan nating gawin? May isang ritual, ngunit mapanganib. Kailangan natin siyang pabalikin sa kanyang nicho habang buhay siya, at iselyo ito gamit ang itim na asin mula sa bundok Aninaw. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta lumapit. Kailangan natin ng gabay. Sa labas ng simbahan, nakita ni Ella ang isang matandang babae na may dalang sakong bigas. Tumingin ito kay Ella at biglang nagsalita, "Hindi sa lahat ng pista masarap ang handa. Minsan, ikaw ang putahe." Napalingon si Ella, pero bigla na lang itong nawala. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Sa tulong ng ilang matanda sa barangay, kinilala nila ang matanda bilang si Nanang Biday, isang albularyang matagal nang nawawala. Isang gabi, dumalaw ito sa bahay ni Noel at Ella. Dala ang mga halamang gamot at mga durog na bato. "Ihanda nyo ang inyong loob. Hindi to kwento-kwento lang. Ang aswang na yan ay hindi basta hayop o tao. Siya'y tagapagbalik. Bawat lamang loob na kinukuha niya ay pagkain para sa isa pang nilalang, isang mas matandang halimaw." Napatingin si Noel kay Ella. "Ibig sabihin, may mas masahol pa sa kanya?" Tumango si Nanang Biday. "At kapag dumating ang pista ng San Loreto, sa ika-100 taon nito, babalik yon. At ang babaeng nakapula ang magsisilbing susing tagabukas ng pintuan." Sa bayan ng San Loreto, sa darating na Mayo 28, ika-100 taong pista ng bayan, umpisa na ang pag-aayos ng mga banderitas, karosa at lechon. Pero sa ilalim ng lupa, may mga mata nang nagbubukas. At sa kagubatan, sa lilim ng santol, may pulang bestidang nakasabit sa sangang gumagalaw ng mag-isa. Ilang araw bago sumapit ang ika-100 pista ng San Loreto, nagsimulang magbago ang paligid. Ang dating masayang hangin na sumasabay sa mga banderipas ay tila naging malamig at mabigat. Isang batang lalaki mula sa silong ng baryo ang biglang nawalan ng malay habang naglalaro. Wala siyang sugat pero humihinga ng mahina at malamig ang katawan. Nang suriin ng doktor sa bayan, wala siyang makita. Parang nasa malalim na antok lang. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang batok, may kakaibang marka, hugis mata na may nakapikit na talukap. Sa kabilang banda, patuloy ang paghahanda ni Noel, Ella at Nanang Biday para sa nalalapit na gabi ng pagsumpa. Sa tulong ng Padre Lucas at 3 matatandang babaylan mula sa karatig barangay ng San Alonso, pinaghahanda nila ang isang sagradong bilog sa gitna ng kagubatan. Dito, sa loob ng simbolong ukit sa lupa gamit ang itim na asin, nila planong itaboy si Luningning pabalik sa kanyang nicho. Kailangan, bago tumugtog ang kampana ng hating gabi ng pista, narito na siya sa gitna ng bilog, paliwanag ni Nanang Biday habang sinisinagan ng buwan ang kanyang kulubot na mukha. Kapag hindi natin siya naiselyo bago ang huling tunog ng kampana, bubukas ang pintuang binabantayan niya.
Pintuang alin? Tanong ni Ella. Ang daan patungong ilalim, sa mundo ng mga nilimot, ang mga matandang nilalang na nauuhaw sa laman at kaluluwa. Samantala, sa bahay ni Aling Milagros, tahimik itong nagluluto ng ulam para sa darating na pista. Sa tabi niya, isang lechon ang nakasalang. Mapula na ang balat, kumikintab sa mantika. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, si Aling Milagros ay may tinatago. Sa ilalim ng kanyang bahay, may isang silid na may mga babala sa pader. Lumang titik na galing sa sinaunang baybayin. At sa gitna nito, isang palangganang gawa sa kahoy ng santol, puno ng dugo. Umaba siya, bit-bit ang isang lalagyan ng mainit na sabaw at inilagay iyon sa palanggana. Malapit na, luningning, aniya, habang ang dugo ay unti-unting gumagalaw mag-isa. Sa kabilang banda ng bayan, si Noel ay nakatanggap ng text mula sa isang unknown number. Walang handang sagrado, wala kang kayang isara. Pinawisan si Noel. Muli niyang binalikan ang CCTV footage mula sa gabi ng unang lechon incident. Sa isang frame, nakita niya ang babaeng nakapula. Pero sa pag-zoom niya sa background, may isa pang figura, mas malaki, mas madilim, at parang may 4 na mata. Hindi na niya pinansin ito dati. Pero ngayon, napagtanto niya, hindi lang si Luningning ang kaaway. Isa lang siyang tagapagbukas. Gabi ng Mayo 28, puno ng kasiyahan ang buong San Loreto. Parada, sayawan, kantahan. Walang kamalay-malay ang karamihan sa nakaambang panganib. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Ella kay Noel. Hanga na ang bilog, nasa kagubatan na sina Nanang Biday at Padre Lucas. Pero Noel, si Aling Milagros, hindi mo ba napapansin? Laging kasama si Luningning sa bawat pista. Baka siya ang bantay niya o mas masahol pa. Tumango si Noel. Kailangan natin siyang puntahan. Pagdating nila sa bahay ni Aling Milagros, sarado ang lahat ng bintana. Wala ring ilaw, ngunit may amoy na sumalubong sa kanila. Halo ng insenso, dugo at nasusunog na buhok. Dahan-dahan silang pumasok. Sa ilalim ng mesa, may mga simbolo sa sahig, kumikislap sa pulang liwanag. Sa gitna ng sala, may altar na may nakatayong lechon, pero hindi baboy ang ulo nito. Ulo ng tao, nakanganga at ang mga matay itim na itim. Nagpakita si Aling Milagros na kasuot ng pulang duster na may bakas ng lumang dugong tumigas. Napakatagal kong hinintay ito. Akala nyo, ako'y alipin ni Luningning? Hindi, kami magkapareho. Tagapangalaga, tagapagbukas. Napaatras si Noel. Hindi kami papayag. Natawa si Aling Milagros. Tapos na ang lahat. Kayo'y huli na. Bumukas bigla ang pader sa likod ng altar at mula roon, lumabas si Luningning. Nakapulang bestida, matay parang pusyaw na buwan. Ngunit ngayon, may kakaiba sa anyo niya. May mga bungang kahoy na tumutubo sa kanyang balat. Parang ugat ng punong may laman. Naglabas si Ella ng asin at ibinato ito sa harap ni Luningning. Napaatras ito, nagsisigaw, pero hindi siya naglaho. Ngayon ay galit na galit. Sumugod si Aling Milagros, subalit inunahan siya ni Noel ng saksak sa tagiliran gamit ang kutsilyong binendisyonan ni Padre Lucas. Tumalsik ang itim na dugo at sa pagkamatay niya, nagliyab ang altar. Humiyaw si Luningning. Lumipad palabas ng bahay at patungong kagubatan. Ella, bilisan natin. Doon siya patungo, sa bilog. Pagdating nila sa kagubatan, nandoon na sina Nanang Biday, Padre Lucas at ang 3 babaylan. Sa gitna ng bilog, sumasayaw ang apoy, hinihintay ang halimaw. At mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw si Luningning. Ngunit hindi na siya ang dating babaeng aswang. Ngayon, ang katawan niya'y kalahating kahoy, kalahating laman.
Ang dilay mahaba at sa likod niya'y may mga mata na nakalinya pababa sa kanyang gulugod. Hindi niyo ako mapipigil sapagkat ako'y hindi na si Luningning lamang. Ako na ngayon ang pambihirang susi sa pagbabalik ng dakilang gutom. Sumigaw si Nanang Biday. Ngayon na, sabay-sabay. Inihagis nila ang asin, inusal ang sinaunang orasyon, at biglang lumiwanag ang bilog sa lupa. Humiyaw si Luningning. Nanginginig ang lupa. Pumutok ang mga puno sa paligid. Ang hangin ay lumamig na parang nagyelo, ngunit may liwanag na bumalot sa kanya. Ang bilog ay nag-uumapoy sa puting apoy. Sumisigaw siya sa sakit. Isa-isang natuklap ang kanyang balat, hanggang sa ang natira na lamang ay isang kalansay na may sugat-sugat na kahoy. Ito bumulusok sa gitna ng bilog at nilamon ng lupa. Tahimik. Isang malalim na buntong hininga mula sa lahat. Akala nila'y tapos na ang lahat. Ngunit bago pa man makalapit si Noel, narinig nila ang huling tunog ng kampana mula sa simbahan sa bayan. Ting! At sa hangin, may isang tinig na narinig ng lahat, sabay-sabay, salamat sa pagbubukas. Sa paggalampag ng huling kampana, tila naputol ang koneksyon ng mundo sa normal nitong anyo. Ang hangin ay bumigat, ang lupa ay bahagyang umuga, at ang mga ilaw sa paligid ng kagubatan ay isa-isang namatay. Tumayo sina Noel, Ella, Nanang Biday, Padre Lucas, at ang mga babaylan sa gitna ng itim na abo na naiwan ng bilog na kanina'y nag-aapoy. Anong nangyari? Tanong ni Ella habang nakatitig sa kinatatayuan ni Luningning, na ngayon ay isa na lamang butas na nagsusumitsit ng malamig na hangin. Mula roon, may unti-unting lumalabas na puting usok na may dalang bulok na amoy. Amoy ng karne at buhanging may halong dugo. Nanang Biday, nakaluhod, hawak ang kanyang amuletong kahoy at umiiyak. Hindi natin siya naselyuhan. Hindi pa lubos. Naputol ng huling kampana ang pagsasara. Ngayon, nagsimula na ang pagbukas. Umukas ang lupa sa gilid ng bilog. May sumingaw na malapot na likido at may mga kamay na tila gawa sa putik na may nakabaon pang mga ngipin. Isa-isang lumitaw ang nilalang. Mga nilimot na anyo. Walang mata, may pakpak na parang sa paniki ngunit pilipit. At mga katawan nilang tiklop-tiklop na tila na pagtagpi-tagping laman ng hayop at tao. Mga gutom, bulong ni Padre Lucas, nanginginig. Ang mga nilalang mula sa ilalim ng paglimot. Wala silang pangalan. Hindi nila alam kung sino sila. Kaya ang ginagawa nila, kinakain nila ang mga may pangalan. Tumakbo sina Ella at Noel pabalik sa kalsada. Nagsimula ng gumapang ang mga nilalang palabas ng kagubatan. Ang ilan, gumapang sa pader ng sementeryo. Ang iba, lumusot sa kanal at humabol sa mga ilaw ng bayan. Pumasok ang mga nilalang sa San Loreto habang ang mga tao ay nagsasaya pa sa plaza. Walang kamalay-malay. Sa entablado, nagsasayawan pa ang mga kabataan habang pinapalakpakan ng mga matatanda. Hanggang sa isang batang sumisigaw ng libreng sorbetes po ay biglang tumigil na patitig sa entablado. Sa likod ng mga mananayaw, may isa nang nakatayong nilalang. Walang mata, nakanganga, may dila nitong humahaba pababa sa lupa. Isang iglap, sinunggaban nito ang isa sa mga bata. At sa harap ng lahat, pinunit ang katawan nito gamit ang mga kamay na puro kuko. Nagsisigawan ang mga tao. Nagsimula ang pagkakagulo. Bumalik sa plaza sina Noel at Ella. Tumambad sa kanila ang eksena ng kaguluhan. Mga tao'y tumatakbo, nagsisigawan. Ang ilan ay nadadapa, habang ang mga nilalang ay isa-isang sumusungkit ng biktima at kinakaladkad papunta sa mga kanal at anino. Pinuntahan nila ang lumang kampanaryo sa simbahan. Kailangan nating ihinto ang kampana,
Kailangan nating tapusin ang huling tunog. Ngunit sa kanilang pag-akyat, laking gulat nila nang makita si Aling Milagros. Nakaupo sa gitna ng sahig ng kampanaryo, buhay pa. Ang katawan nito ay sunog-sunog pero hindi namamatay. Nakangiti pa rin habang hawak-hawak ang pisi ng kampana. Sinabi ko na sa inyo, walang handang sagrado, walang kayang isara. Binunot ni Noel ang kutsilyo at sumugod, ngunit biglang tumayo si Aling Milagros. Ang katawan nito'y sumabog na mga insekto, mga alupihan, ipis, langgam na may mga pakpak. Bumulusok ito palabas ng kampanaryo at dumapo sa mga ulo ng mga tumatakbong tao. Isang babae ang napatigil at biglang sumigaw. Ang kanyang balat ay nabiyak at may lumabas na kamay mula sa kanyang tiyan. Sumigaw si Ella, "Hindi na to basta aswang, isa na tong salot." Sa kalagitnaan ng kaguluhan, lumitaw si Padre Lucas sa altar ng simbahan. Bitbit ang huling dasal ng pagpapaalis. Sinimulan niyang usalin ang sinaunang panalangin ng pagbabalik sa libingan ng mga nilalang mula sa ilalim. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng mga sinilang sa ibabaw ng lupa, sa ngalan ng kaluluwa ng bayan, bumalik kayo sa paglimot. Ngunit bago niya matapos ang dasal, may nilalang na dumapo sa kanya mula sa kisame. Isang matandang katawan na balot ng ugat at alikabok. May 4 na muka. Isa'y umiyak, isa'y tumatawa, isa'y natutulog, at ang huli, galit. Tinuklaw si Padre Lucas sa leeg. Bumagsak ito habang hawak pa ang krus. Tumakbo si Ella sa tabi ng pari. Kinuha ang kanyang libro ng orasyon at tinuloy ang kanyang dasal. Pumatak ang dugo ni Padre Lucas sa papel at biglang lumiwanag ito. Nagsimulang umuga ang simbahan at mula sa ilalim ng altar, may umusbong na liwanag. Isang malalim na tinig ang narinig ng lahat. Isara ang daan, gamitin ang selyo ng pangalan, ihain ang sarili para sa selyo. Napatingin si Noel kay Ella. Ang ibig sabihin nito, may kailangang magsakripisyo. Tumulo ang luha ni Ella. Ako na ang gagawa. Kailangan kong tapusin to. No, ako na lang, sigaw ni Noel. Pero si Ella ay pumasok sa bilog ng liwanag sa ilalim ng altar. Inusal niya ang huling linya ng dasal habang ang mga nilalang ay nagsisigawan sa labas. Isa-isang nagsisimulang matunaw sa liwanag na gumagapang sa bayan. Sa ngalan ng lahat ng namatay at ng mga buhay pa, isinasara ko ang daan. Pumikit si Ella, tumigil ang oras. At sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng nilalang. Tahimik, ang liwanag ay sumiklab at sumara. Pagdilat ni Noel, nasa loob siya ng simbahan. Ang altar ay buo na, parang walang nangyari. Ngunit si Ella, wala na. Ang kampana ay tahimik. Ang gabi ay payapa. Sa labas, unti-unti nang lumalabas ang mga tao. Sugatan, naguguluhan pero buhay. Sa pader ng simbahan, may naiwan na sulat. Nakasulat gamit ang dugo. Hindi lahat ng pista ay dapat ipagdiwang. May mga pagdiriwang na kailangang limutin. Makalipas ang 3 buwan, mula nang mangyari ang trahedya sa pista ng San Loreto, tahimik na muling nanumbalik ang araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ngunit hindi nila malilimutan ang gabi ng kaguluhan, ang gabi ng dakilang gutom. Maraming bahay ang iniwan, maraming pamilya ang lumipat sa ibang lugar. Ang simbahan ay muling pininturahan, pero sa altar nito, nanatiling may bahid ng kulay abong-apoy na hindi matanggal-tanggal kahit ilang ulit nang nilinis. Si Noel ngayon ay naninirahan sa isang barong-barong malapit sa paanan ng bundok. Hindi na siya nagbalik sa dati niyang trabaho. Araw-araw, bitbit niya ang lumang kwaderno ng orasyon at ang alaalang naiwan ni Ella. Sa tuwing sisilip ang araw sa silangan, naupo siya sa ilalim ng puno ng santol, kung saan unang nakita si Luningning at inaantay kung may babalik. Isang araw,
Habang binubuklat niya ang kwaderno, may napansin siyang bagong pahina. Hindi ito galing sa lumang papel. Bagong-bago ang tinta. Isinulat ito ng kamay, malinaw at may pamilyar na sulat kamay. Noel, hindi ako tuluyang nawala. Isinara ko ang daan, pero ako ngayon ang bantay nito. Habang hindi niyo ako nakakalimutan, mananatili akong buhay sa alaala at malayo sa gutom ng bilim. Ella. Napaluha si Noel. Alam niyang hindi pa rin tapos ang kanyang laban. Alam niyang kung sakaling may muling sumubok buksan ng daan, siya ang magiging bagong tagapagtanggol. Sa huling pagkakataon, bumalik siya sa bayan. Dinala niya ang kwaderno sa simbahan at ibinaon ito sa ilalim ng altar, kasama ng mga huling abo ni Padre Lucas at ang krus na kinatatangan nito. Sa labas ng simbahan, muling nagsimula ang buhay. May mga batang naglalaro, mga tindera ng kakanin, at mga taong nagdarasal. Ngunit sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin tuwing hating gabi, naririnig pa rin ng ilan ang tila mga yabag na walang katawan at ang mahinang tinig ng babae mula sa kakahuyan. Handa na ba kayo para sa susunod na pista? At dyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa nakakatakot nating handog ngayong gabi. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwentong kilabot at kababalaghan. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, mag-ingat sa dilim. Paalam.